Gusto pa ba ang magmahal ng walang limitasyon? At ibinubuhos ang lahat? Maraming nababaliw at nagpapakabaliw ng dahil lang sa pag-ibig. Ang masaklap pa nga ay maraming nagpapaloko sa pag-ibig. May iba't ibang klase ang bawat isa sa pagmamahal. Mapabagay pa man, pagkain, hayop at syempre sa tao. Parte na rin kasi ng buhay ng tao ang magmahal. At kung mag-exist man ang word na love, anong kaya mong ibigay o isakripisyo para dito? Si Bella ay isang mabuting may bahay na nasa 16 na taong gulang pa lamang nang matutuhang umibig sa lalaking kinakasama ngayon na si Ethan. Hindi naman alintana ni Bella ang mga tsismosang naninirahan ng pangalan niya. Para sa kanya, ang pagmamahal lang sa kinakasama ng si Ethan ang mahalaga. At ang nararamdaman niya lamang dito ang dapat niyang pakinggan. Hay nako! Kung ako sa'yo, Bella, hihiwalayin ko na ang asawa ko. Isang tambay, sugarol, at palainom. Turan ng kaibigan niyang si Leia. Abala sana si Bella ng mga oras na yon sa paghahanda ng mga panindang pampaganda na i-display niya sa palengke nang dumating ang dalawang kaibigan. Tignan mo, ang ganda-ganda mo, tapos gano'n lang yung kinabagsakan mo? Daming matinong lalaki dyan, oh! Dagdag pa ng isang kaibigan na si Ria. Napairap lang si Bella sa mga sinasabi ng kaibigan. Pinagpatuloy lang ni Bella ang ginagawa at hinayaang mag-usap ang dalawang kaibigan. Abala man ang kamay niya sa inaayos, ngunit nakikinig pa rin ito sa pinag-uusapan ng mga ito. Balita ko, nakabalik to si Leo at licensed engineer na to. Saad ni Ria. Mabilis na tumalo naman si Leia sa tuwa. Totoo? Di ba? Manliligaw ni Bella yun? Gaganda ang buhay ng beshi natin. Masayang sabi ni Leia at may malawak na ngiti na lumingon kay Bella. Parehong tinignan ni Leia at Ria si Bella. Mukhang naramdaman ni Bella ang titig ng mga kaibigan. Kaya nilingon niya rin ang mga ito habang magkasalubong ang dalawang kilay. Tigilan niyo ako dyan. Hindi ko ipagpapalit si Ethan. Banta niya sa mga ito. Napangiwi at napanguso na lang ang dalawa niyang kaibigan sa naging sagot. Wala rin naman naging masyadong reaksyon dahil mukhang sanay na ang mga ito sa sagot niya. Oo, si Leo ay isang engineering student noong maligaw siya kay Bella. Ilang beses niya na rin sinubukang pahintuin ito sa panliligaw dahil nobyo niya noon pa man si Ethan. Sadyang matigas lang ang lalaki dahil hindi ito nadaanan sa mga rejection at masasakit na salita. Hindi ito tumigil sa panliligo sa kanya hanggang sa lumipat ito ng syudad upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Isang malaking pabor pa nga ang balitang yun para kay Bella dahil hindi niya naiisipin ang magiging reaksyon ng nobyo ng si Ethan na halatam namang wala ni isang butil na pakialaman sa kanya. Sadya ng martir ito para hindi mapansin ang malamig na pakikisama ni Ethan sa kanya noon pa man. Hay nako, hayaan mo na nga yan si Bella. May pasok pa tayo. Hindi na nga mapagamot ang pagiging syunga niya pagdating sa lalaking yun eh. May bakas sa pagkaubos ang pasensya sa kanya ng kaibigan si Ria habang sinasabi iyon. O siya, mauna na kami ah. Mababaliw na kami kakasabi sa'yo. Hindi ka naman marunong makinig. Paalam ng kaibigan. Mahinang tumawa si Bella habang kumakaway sa mga ito. Mukhang mauhuli na naman ang mga ito sa airport na kanilang pinagtatrabahuhan bilang isang flight attendant. Araw-araw kasing dumadalaw ang mga ito sa kanya para mga musta. Pare-pareho naman ang pangarap ang tatlo. Isang maging flight attendant ang nais ni Bella noon pa man. Ngunit nang makilala at mahalin niya si Ethan, ay sinakripisyo niya ang pangarap para makasama ito. Ngunit kung si Bella rin ang tatanungin, ay wala siyang naging pagsisisi sa naging desisyon. Si Ethan na ang naging prioridad niya magmula na makilala niya ito hanggang sa ngayon.
Mas inaasikaso niya pa nga ito kaysa sa dalawang anak niya dito. Lumipas ang araw ni Bella sa pagtitinda. Sa kasamaang palad ay hindi ganoon kalakas ang benta niya ngayong araw. Hindi din nawala sa isip niya ang pagkakasaya na magiging gasto sa pagkain nila ngayong gabi habang naglalakad pa uwi. Yakap ang salubong ng anak ni Bella na si Aria at Nini sa kanya. Napansin niya rin sumisilip ang bunsong anak na si Nini sa bitbit niya, marahil umaasa sa pangako niyang pasalubong noon pang isang araw. "Patawad anak, hindi ko pa mabibili yung pangakong kong laruan." Paghingi niya ng tawad dito, bumagsak ang balikat ng anak na si Nini at nawala din ang ngiti sa mga labi nito bago ito umalis sa harap niya. "Hoy Nini, huwag ka munang pabili na kung ano-ano kay mama. Alam mo namang wala tayong pera." Suway na nakakatandang na si Arya. Saglit niyang tinignan ng ina bago pumunta sa kapatid habang si Bella naman ay naiwan naman at iniisip kung anong mabibili niya sa 450 na kita. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Iniluwa naman noon ng pasuray-suray na si Ethan. Dala din nito ang mabahong amoy ng alak habang papalapit sa kanya. "Hakin na ang pera!" Sigaw nito. Imbis na bagalit ay lumapit si Bella upang alalayan ito makaupo. Ngunit hindi pa man nakakaupo ay mabilis na tinanggal ni Ethan ang pagkakahawak ni Bella sa kanya. "Huwag mo kong hawakan! Akin na pera!" Sigaw nito. Nabayuko lang si Bella sa inasta nito. "Matulog ka na mahal. Marami ka nang nainom." Malambing na usal ni Bella. Hindi pa man niya muling nahahawakan si Ethan ay malakas sa sampal agad ang iginawa dito sa kanya. Napahawak naman si Bella ngayon sa namamanhid niyang pisngi gamit ang nanginginig na kamay. "Pera! Kailangan ko! Hindi tulog!" Galit na sigaw nito. Nanatiling tahimik si Bella. Nagsisimula ng kumilot ang sinampal ni Ethan sa kanya, ngunit hindi niya pa rin magawang magalit dito. Katulad na lang din sa pagsuntok at pagtagyak nito sa kanya noong mga nakaraang ding araw. Hindi nga niya alam kung wala na ang mga pasanon, ngunit ginawa niya ang lahat para itago iyon. "Ibibigay mo o makakatikim ko ulit sa akin?" Banta ni Ethan sa kanya. Bale wala naman kay Bella kung takutin siya nito dahil ganoon at ganon pa din ang gagawin niya. Walang pag-aalinlangang inabot ni Bella ang pera kay Ethan. Mabilis ding naglaho ito sa paningin niya ng walang pagpapasalamat at paghingi ng tawad. Sa bandang huli, hinayaan at iniintindi ni Bella ito. Basta, mahal niya ito. Maya-maya pa ay tumayo si Bella para gumutin ang medyo nangingitim niyang pisngi. Napansin niya na lang din ang anak na si Arya na nakatitig at nanonood ngayon habang ginagamot ang sarili. "Gutom na si Nini." Tipid na sabi ng anak at hindi inaalis ang tingin sa kanyang pisngi. Doon lang naproseso sa isip ni Bella na inabot niya ang lahat ng pera sa asawa at ni Singkong Duling ay walang natira sa kanya. Ano kasi, nak? Utal na saad ni Bella habang iniisip ang irarason sa anak. Wala kasing benta kanina. Dagdag niya pa na ikinakunot ng noon ng anak. Marahil alam nito ang totoong nangyari kanina at hindi naniniwala sa sinabi nito. "Wala o kinuha?" Nagtatakang tanong ng anak. Napaiwas ang tingin si Bella dito. "Pinigay mo?" Tanong pa nito na hindi naman sinagot ni Bella at nanatiling tahimik. Noong isang araw niya pa napapansin ang masamang pakikisama ng anak niya si Arya kay Ethan. Malalim na buntong hininga naman na pinakawalan ng anak bago tuluyang umalis sa harap niya. Hindi na nakapagpaliwanag si Bella dito. Nasa 10 taong gulang pa lang ang anak niyang si Arya, ngunit alam niyang mas matanda pa sa kanya kung mag-isip ito. Tuwid na kung maituturing ang pag-iisip ni Arya kumpara sa kanya. Kaya at marunong na din itong gumawa ng maayos na desisyon. Marahil ay maagang namulat ito sa mga bagay.
Lalo pa at nakikita niya kung anong nangyayari sa kanyang pamilya magmula pa noon. Isa rin sa naging dahilan kung bakit hindi nagdadalawang isip si Bella ang nasa 5 taong gulang na bunsong anak dito. Alam ni Bella kung gaano kasama ang loob ngayon ng anak dahil sa pagsisinungaling niya at ilang linggo ding hindi niya pagpapakain ng maayos sa kanila. Halos araw-araw niyang ibinibigay ang kita sa asawa niya. Isa pa, pinagalitan niya rin ang anak dahil nabalitaan niyang nakikain ng mga ito sa bahay ng kanyang magulang. Napakababaw na rin sigurong dahilan kung maituturing dahil ayaw niya lang makarinig ng masamang mga salita galing sa magulang niya kapag nalaman nila ang ginagawa nito. Pagdating sa lalaking mahal niya na si Ethan, ay ayos lang. Basta ito. Kinabukasan, nakaligtaan ni Bella na bumalik sa kwarto dahil sa pag-iisip kung paano makakabawi sa mga anak hanggang sa makatulog na ito sa mesa. Mabilis siyang napakilos nang makita sa nakasabit at pahinto-hinto nilang orasan na pasado 10:00 na ang oras. Hinanap pa niya ang 2 anak sa kanilang bahay, ngunit sumuko na rin siya nang makitang wala na ang mga bag nito. Marahil ay nasa eskwelahan na. "Bruha! Pakibukas!" Pamilyar na boses ang kaibigan na si Leia habang malakas sa kinakatok ang pinto. Mabilis namang lumapit si Bella upang pagbuksan ng mga ito. "Asan yung mga bata?" Pungad ng kaibigan na si Ria na nilibot ng tingin ang bahay upang hanapin ang mga anak niya. "Wala. Pumasok." Tipid at inaantok na sagot ni Bella. "Tara, tuloy kayo." Dagdag pa niya at itinuro ang mahabang upuan. "Anong oras nga labas sa mga yun?" Tanong naman ng kaibigan na si Leia. Sandaling inalala ni Bella ang schedule ng dalawa. "Mamayang 11. Napatango si Leia sa sagot niya habang si Ria naman ang nagsalita. "Sige, balik kami mamaya. Sabihin mo, libre sila ng mga ninang sa Jollibee mamaya." Natigilan si Bella sa sinabi ni Ria. Nagtataka siya sa sinabi nito. Ano meron? Wala siyang maalalang ganap o okasyon. Sweldo ba ng 2? "Ay, inay ko po. Nanay siya pero nakalimutan niyang kaarawan ng anak." Di makapaniwalang giit ni Ria. "Grabe, sa anak nakalimutan pero sa asawa hindi?" Pabirong sabi naman ni Ria. Napangiti siya sa mga sinabi nito na tila ba naapektuhan siya. Ngayong araw ay 6 na taon na ang anak na si Nini at nakalimutan niya ito. Wala rin siyang maayos na napakain sa mga anak nito nakaraang araw at hindi niya rin alam kung kumain ng mga ito kagabi. Nakaramdam ng guilty si Bella. Mukhang tama nga ang kaibigan dahil marami siyang nakakalimutan pagdating sa detalye ng mga anak. "Balik na lang kami mamaya ha, maliligo pa kami, baho na namin. Babalikan pa naman yung biyahe kanina." Paalam ng kaibigan, wala sa sariling kumaway si Bella dito. Maya-maya, hindi napansin ni Bella kung gaano kabilis ang oras. Nasundo at nakarating na rin sila ng sabay-sabay sa malapit na mall. Nakapamili na rin ng mga kaibigan ng regalo at ngayon ay pinagmamasdan niya ang mga ito habang kumakain ng masarap. Ngunit naroon pa rin ang isip niya kung paano makakabawi sa mga ito. "Anak, anong Naputol na sasabihin ni Bella sa anak na makaninig sila nung sumisiyaw sa entrance ng kainan. Napukaw ng ingay na yon ng atensyon ng lahat habang si Leia naman ay pabalik dala ang balita. "Asawa mo, nandoon." Walang galang sabi nito na kinalaki ng mata ni Bella. Gumuhit naman sa ekspresyon ng mga anak niya ang takot at kaba nang ipinagtaka niya. Dali-daling tumayo si Bella at nagtungo doon at nalaman ang sinisigaw ng asawa na makita niya nito. "Bella! Pahingi ng pera!" Sigaw nito habang itinuturo siya, dahilan upang mapunta sa kanya ang atensyon ng mga ito. Walang pag-aalinlangan lumapit si Bella kung saan naroon si Ethan habang inaawat ng mga gwardya.
Naawa din siya sa itsura nito kaya sinenyasan niya ang mga gwardya na lalapit siya dito. Lumapit pa sa kanya ang isa sa mga yon upang may bulong. Ma'am, bigay niyo na yung kailangan. Maapektuhan po kasi yung trabaho namin kung magugulo pa po yan. Tumango si Bella at humihingi ng pasensya. Hindi niya na rin napansin na nakalapit na siya sa asawang si Ethan. Mahal? Nakangiting bati nito sa kanya. Bumuntong hininga naman si Bella at tinignan ito. Mahal, wala na akong pera. Mahinahon na sabi niya. Kitang-kita niya kung paano kabilis magbago ang ekspresyon nito at pinukol siya ng masamang tingin. Magbibigay ka o mawawala ka dito? Singhal nito sa kanya. Napayuko si Bella sa kahihiyang binibigay sa kanya. Ilang minuto siyang nakatayo. Umaasang kusang aalis si Ethan doon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ata nakaramdam ng kahihiyan ang lalaki. Alam ni Bella na walang-wala siya ngayon. Lugi pa siya kung wala siyang maibibigay dito dahil alam niyang gagawin ni Ethan ang sinabi nitong pagwawala. Malamang papaalisin sila dito pag nagkataon at masisira ang selebrasyon ng anak sa kaarawan nito. Nahihiyang man ay isang bagay na lang ang maaaring gawin ni Bella upang maibigay ang gusto ni Ethan. Mga kaibigan na lang ang nalapitan ni Bella upang makahiram ng pera. Nakatingin at pinapanood naman siya ng dalawa habang ginagawa niyang makiusap sa kanila. Tokan-toka na talaga ang mga ito sa katangahan ng kaibigan. Kahit pagkano lang, papayaran ko agad. Pagmamakaaway niya sa mga ito. Ubos na ang dignidad ni Bella sa ginagawa niyang ito. Pero wala siyang magagawa. Ganon kalalim ang pagmamahal niya kay Ethan. Sa sobrang lalim noon ay handa niyang isakripisyo ang maraming bagay para dito. Malalim na buntong hininga ang ginawa ni Rhea habang si Leia ay napaiwas ng tingin sa ginawa niya. Sinubukan niya pang hawakan ang kamay nito, ngunit mabilis ding iniwas ang kamay nito. Ilang minuto siyang pinagmasdan ni Rhea bago ito naglabas ang 1,000 at inabot yon kay Bella. Pumalik ka agad. Mag-uusap tayo. Saad ng kaibigan. Tumango si Bella bago umalis at pumunta kay Ethan upang iabot ang perang kailangan. Hindi din siya nagtagal doon at pumalik kaagad. Mabigat ang presensya sa lamesa nila Bella. Mabuti na lang ay humupa ang mga tingin ng mga tao sa kanila at bumalik sa kanya-kanya ng ginagawa. Pinagsadlahan naman si Bella ng dalawang kaibigan at hindi niya rin maiwasang kabahan sa mga sasabihin nito sa kanya. Malamang ay pagsasabihan na naman siya ng mga ito. Mahal mo ba talaga yung taong yun? Iritadong tanong ni Leia. Hindi agad nakasagot si Bella. Bakit yun pa? Dagdag pa nito. Napaiwas ng tingin si Bella. Alam na mga kaibigan niya ang isasagot niya sa mga ito. Katulad ng dati ay ganoon pa din naman ang isasagot niya. Paulit-ulit at parang sirang plaka. Ngunit alam din naman ni Bella na hindi nakikita ng mga kaibigan ang katangiang minahal niya kay Ethan. Hayaan mo na. Mapapagod ka lang kakasabi. Walang ganang sabi ni Rhea. Napayuko naman si Bella sa sinabi nito. Marahil nakakapagod nga talaga siyang pagsabihan. Alam niya na rin naman yun. Hindi lang talaga maitindihan ng mga kaibigan niya ang bagay na pinupunto niya. Magbabayad naman ako. Mahinang usal ni Bella. Hindi naman pera ang problema dito, Bella. Alam naming magbabayad ka naman pero hindi mo ba nakikita? Bakas ang inis sa boses ni Leia. Hindi na maayos ang pag-uugali ng asawa mo. Sa ginagawa niyang yan, hindi imposible na kapakanan niyo na ang ilalagay niya sa peligro. Lalo na sa mga anak mo. Hindi mo ba nakikita yun? Mahabang dagdag ng kaibigan. Gusto mo pa bang maapektuhan ng mga anak mo dahil sa bisyo ng asawa mo? Tanong naman ni Rhea. O gusto mong mawala ang mga taong nasa paligid mo dahil dyan sa lalaking mahal mo? Payo lang bilang kaibigan ha.
tigilan mo na ang pagiging bulag mo. Baka pagmulat mo, napahamak na ang mga anak mo. Dagdag pa ni Leia na ikinatigil niya. Hindi niya maiwasan na mapaisip. Tama pa ba ang ginagawa ko? Makalipas ang ilang minutong paninilmon sa kanya ng mga kaibigan ay ang mga ito na rin ang sumuko. Wala ni isang salita silang narinig mula kay Bella dahil tikom ang bibig nito. Isa pa, hindi din halatang nakikinig ito dahil mukhang mas malalim pa sa mga sinasabi nila ang iniisip at tumatakbo sa utak ni Bella. Hindi na nga namalayan ni Bella na nasa harap na sila ng kanilang bahay. Nakasunod ang dalawang anak sa kanya. Kusang huminto naman ang mga paa nila sa paghakbang nang makita ang nanay ni Bella sa harap ng bahay nila. Mukhang kanina pa naghihintay sa kanila. Kukunin ko muna ang mga bata. Sa akin muna sila titira. Pungad ng nanay ni Bella. Kumunot ang noon niya sa sinabi ng ina. Wala siyang ideya kung bakit sinasabi niya ito sa kanya. Bakit po ma? Nagtatakang tanong niya dito. Buntong hininga ang nanay ni Bella at itinuro ang daan papunta sa kabilang kalsada. Puntahan mo ang asawa mo sa karinderya ni Helen. Mag-usap kayo at ako na muna bahala sa mga bata. Malamig na sabi ng ina. Walang kahirap-hirap o nagdadalawang isip na iniwan ni Bella ang mga anak sa kanyang nanay. Lakad-takbo ang ginawa niya upang makarating sa karinderya ni Helen. Hindi alam ni Bella kung bakit mabilis ang kabog ng dibdib niya sa kaba, lalo na ang takot na nararamdaman niya ngayon sa hindi malamang dahilan. Napahinto naman si Bella habang nasa labas ng pinto. Pinapanood ang di inaasang eksena sa maliit na bintana. Nalulumo siyang pinagmasdan ng asawa na nakikipaghalikan ngayon sa isang babae. At kung hindi siya nagkakamali, ay ito si Kate, ang ex ni Ethan. Nanikip ang mga dibdib ni Bella habang naglalakad papalapit sa dalawa. Walang sabi-sabing inilapat niya ang palad sa pisngi ni Ethan at puno ng kasuklamang tinignan ito. Manloloko! Sigaw niya dito. Walang ibang naging reaksyon si Ethan sa ginawa niya at lalong wala itong naging pakialam sa sinabi niya. Tinignan pa siya ni Ethan na may ngisi sa labi. Hindi naman kita minahal. Huwag kang umasa na parang kusino. Pulyaw sa kanya nito, habang si Kate naman ay nilingkis ang mga kamay sa braso ni Ethan at tila nangaasar na tinignan siya. Mga walang hiya kayo! Umiiyak na sabi ni Bella bago iduro si Kate. Ikaw, kabit, isa kang makating babae. At least hindi desperadang katulad mo. Pabalang na sabi ni Kate na hindi inaalis ang mapang-asar ng ngiti sa labi niya. Uminit ang ulo ni Bella dito at sumugod. Narealize na lang ni Bella na nakipagsabunutan na ito kay Kate. Marami na rin umaawat na tao sa loob ng karinderya. Si Ethan ay ginawa pang pumagitna sa kanilang dalawa ni Kate at makikitang sinasalo ang mga kamay ni Bella upang hindi masaktan si Kate. Ilang minuto ang itinagal ng lambulan kahit na maraming umaawat sa kanila hanggang sa dumating ang mga tanod upang awatin ang gulo. Ang mga ito na rin ang tumulong upang dalhin sila sa barangay. Ramdam na ramdam ni Bella na pinagkakaisahan siya ng mga tao sa loob. Hindi niya magawang makapagpaliwanag dahil lagi siyang pinangungunahan ng mga ito. Mabuti na lang ay dumating din ang mga kaibigan upang tumulong. Hindi din naayos ang gulo kaya parehong nagsampa ng kaso ang dalawang panig. Si Leia at Rian naman ang tumestigo upang madagdagan ang kasong isinampa kay Ethan. Ilang oras ang itinagal nun, inabot na rin ng gabi sa barangay si Bella. Hindi na din sa bahay nila dumiretso ang mga ito kundi sa bahay ng kanyang mga magulang kung nasaan ang mga anak. Nabalitaan ko mga nangyari. Alam kong labag sa loob mo ang pagdemanda kay Ethan pero sana hindi na magbago ang isip mo kapag nalaman mo muntikan ng mapahamak ang apo ko nang dahil sa lalaking yun. Walang kagatol-gatol na sabi ng nanay ni Bella. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito.
Nagtipon ang mga ito sa lamesa. Pinag-uusapan ang eksenang kanina. Nagtatakan tinignan naman ni Bella ang anak na si Arya na ngayon ay kinukutkot ang mga daliri. Anong ibig sabihin ng lola mo, Arya? Kinakabahan na tanong niya dito. Nangangamba rin siyang malaman ang sasabihin ng anak. Naunang pang magsituluan ng mga luha sa mata ni Arya bago pa nitong magawang magpaliwanag. Naroon naman si Ria na mabilis na pinapatahan ng kanyang anak habang si Bella naman ay nananatiling nakatingin dito. Wala siya ideya kung ano ang sasabihin ng anak at kung bakit ito umiiyak. Natatakot si Bella na malaman ito at nararamdaman niya din na parang wala siyang karapatan upang malaman pa ang maraming bagay tungkol sa anak. Tila ba naging pabayaan siyang ina? Kasi po si Papa. Hindi mapatahan na sabi ni Arya bago magkwento. Noong nakaraang linggo po, umuwi si Papa ng maaga. Hinanap ka niya pero wala ka. May kasama din po siyang lalaki nun. At naghahanap sila ni Papa ng pera tapos pagkukwento ni Arya. Tapos itinuro ako ni Papa. Ako na lang daw yung ibabayad niya. Hindi ko alam kung pumayag yung lalaki pero biglang lumapit yun sa akin. Hinaktak niya ako palabas, Mama. Mabuti na lang dumating si Lola. Kukunin niya ako, Mama. Pero nandoon si Lola. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ni Bella. Muli ring umiyak ang anak niya si Arya. At sa pagkakataong ito ay mas malakas na ito. Tumakbo din ito papalapit sa nanay ni Bella at yumakap ng mahigpit dito. Magulo ang pagkwento ni Arya ngunit naiintindihan ni Bella ang bawat salitang lumalabas sa labi nito at bawat detalye ng kwento. Hindi niya alam kung anong klaseng ina siya at kung gaano siya naging pabaya sa mga ito. Oo, naalala niya yung araw na yun. Yun din yung araw na sinundo niya ang mga anak sa bahay ng magulang. Ayaw umuwi ng mga ito. Hindi niya naman alam na ito ang dahilan. Nagdadalawang isip na humakbang papalapit si Bella kay Arya. Pinigyan niya ito na mahigpit na yakap at humagulhol din ng iyak dito. Mama, iwan mo na lang si Papa. Pakiusap ng anak. Kami na lang po ni Nino yung pagtuunan mo ng pansin. Dagdag pa nito. Ngayon lang nagproseso sa utak ni Bella ang mga nangyari. Tama ang mga kaibigan niya noon pa man. Tama ito tungkol sa asawa niya. Masyado na siyang bulag sa pag-ibig niya para kay Ethan, kaya muntik niya nang masakripisyo ang kaligtasan ng mga anak. Napakawalang kwenta niyang ina. Sorry anak, hindi alam ni Mama. Sorry, naging pabaya ako. Paghingi niya ng tawad, humigpit din ang pagkakayakap niya kay Arya. Patawad, Mama. Hindi ako nakinig sa inyo. Sorry, Leia. Sorry, Ria. Sabi niya din sa mga magulang at mga kaibigan. Kitang-kita ang paglambot ng ekspresyon ng tatlo bago lumapit sa kanila. Yumakap din ang mga ito sa kanila ng anak. Pagkalipas ng 6 na taon, mas naging madali ang proseso ng paghihiwalay ni Bella at ni Ethan. Noong una din ay hindi naging madali kay Bella ang lahat, ngunit itinuon niya ang pansin sa dalawang anak. Sa pagdaan ng maraming taon ay nagpasya si Bella na ituloy ang pinag-aralan. Mabuti na lang at nagkaroon siya ng magandang trabaho kasama ang mga kaibigan. Sa lahat ng pinagdaanan ni Bella ay isang moral lesson ang lagi niyang pangahawakan. Hindi mo kailangang isakripisyo ang lahat para lang sa isang tao. Dahil ang mga tao nagmamahal ay marunong nag-give and take. Sa isang relasyon, hindi lang isang tao ang nagpapaubaya. Isang aral na rin para kay Bella na hindi niya kailangan ng pagmamahal ng kung sino dahil maraming nakakapagbigay nun sa kanya ng walang kapalit. Minsan kasi ang kasiyahan ay nasa harap lang natin. Hindi lang natin makita dahil nasa malayo ang gusto natin.
Welcome home, asawa ko. Masayang bati ni Leo. Lumapit ito sa kanya at binigyan ng halik sa noo bago sa labi. Masaya sana naglalambingan ang dalawa ng oras na yun nang biglang sumulpot sa kung saan si Nini at ang 4 na taong gulang na bunso na si Liam. Uy, si Mama at Papa! Masakit sa mata! Pabirong sabi ni Nini. Parehong napangiwi ang dalawa sa sinabi ng anak. Ang sweet nga ate! Nakangusang sabi naman ni Liam na pare-pareho nilang ikinatawa. Nasaan ate nyo? Tanong niya ay itinuro nito ang hagdanan. Naloon nakatayo si Arya habang nakabusangot ang muka dahil punong-puno ito ng itim na marka. Malakas naman tumawa ang lahat sa kanya. Tama. Yung mga bagay na ikakasayan natin ay nandyan lang. Masyado lang talaga tayong nagpapabulag sa maling pag-ibig. Nakangiting sabi sa isip ni Bella. Ngayon, may masaya at buong pamilya na si Bella. Masaya siya at ibang klase ang sayang nararamdaman niya tuwing maiisip na ito ang totoong ibig sabihin ng pamilya. Si Leo ang totoong standard ng lalaki. At sa kanya lang natagpuan ni Bella ang totoong pagmamahal. Sana magustuhan nyo ang kwentong ito at nagkaroon ng mapulot na aral. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!